Kagaya po ng aking binanggit kanina, ngayong pong araw na ito ay ipinagdiriwang natin ang Christ the King o Kristong Hari, ang pagkahari ng ating Panginoong Hesukristo sa sanlibutan. So ibig sabihin po, ngayon din po natatapos yung tinatawag po natin na karaniwang panahon. Kaya ho kung inyong mapapansin ng mga nakaraang linggo, ang suot ng pari ay kulay green o kulay berde. Ngayon puti, Kristong Hari. Pag sa atin pong kalendaryo ng simbahan, kapag ka pumatak po yung tinatawag na Kristong Hari, ibig sabihin, the following Sunday, ito na po yung pagpasok ng tinatawag nating panahon ng Adbyento. Panahon ng ating paghahanda para sa Pasko ng pagsilang ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya ho, next week, ang kulay na ng susuot ng paring damit o istola ay kulay violet. Ngayon, mga kapatid, bilang pagninilay tungkol sa paghahari ni Kristo sa sanlibutan. Pagkahari ni Kristo sa sanlibutan. Ordinaryo o karaniwang panahon tapos na sa simbahan o sa kalendaryo ng simbahan. At papasok tayo sa panibagong kalendaryo, ang panahon ng Adbyento. May iiwan, may panibagong pupuntahan. Magandang tingnan. Sa karaniwang panahon na natatapos ngayon, sa karaniwang panahon na nakaraan, ang tanong napakasimple, sino ang pinapaghari mo sa buhay mo? Sino ang pinapaghari mo sa iyong isip, sa iyong pagtingin, sa iyong pagsasalita, sa iyong kalooban, sa iyong puso, sa iyong kilos at gawa, sa iyong pangarap, sa iyong mga ninanais o mga gusto sa buhay, sino ang iyong pinapaghari? Nung nakaraang karaniwang panahon, at sa pagpasok ng panibagong panahon, ang panahon ng Adbyento, ang paghahanda para sa pagdating o pagsilang ng ating Panginoong Hesus. Simple lamang po. Halimbawa, kagaya ng sinabi ko kanina, bilang paghahanda sa banal na Eucharistia, sabi ng pari, huwag makipagkwentuhan. Bakit mo gagawin? Kasi pinapagpaghari mo ang misa sa oras na ito sa iyong buhay. Bakit iiwasan mo ang mag-cellphone ng mag-cellphone habang nagmimisa? Dahil ang iyong pinagsusumikapan ay hindi paghariin ang gadgets sa iyong oras na ibinibigay sa misa, kundi ang iyong pinagsusumikapan na paghariin ay ang iyong Panginoon na pinasasalamatan at sinasamba sa banal na Eucharistia, ang ating Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, lagi ko hong sinasabi, lalo na pag maraming tao dito po sa parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio, at lalo na sa pag-oras sa oras ng misa, manahimik, wag lamang cellphone ng cellphone, magdasal. Bakit? Dahil, mga kapatid, ang lugar na ito ay kaharian ng Diyos. Ang simbahan ay kaharian ng Diyos. Ang simbahan ay banal na lugar. Ang simbahan ay hindi pasyalan. Pupunta po kayo halimbawa dito sa gabi, ang dami pong pumupunta, nagpapapicture po sa pailaw ng parokya. Pero ang aking tanong, ito kayong mga taong ito ay nagdasal muna bago magpalarawan, bago magpalitrato. Kayo halimbawa, umalis na rin kayo ng bahay na layong-layo pa ng inyong pinanggalingan at sumaba kayo sa napakatagal na traffic ngayong araw ng linggo. Naririto ka na rin. Salamat sa pagtsatsaga. Sana'y ang pagtsatsagang iyan ang dahilan, ang gusto mo ay dahil
Nais mo sa iyong buhay na ang Diyos ang maghari sa iyo. Mga kapatid, napakaganda ng paghahari ng ating Panginoon. Ang kanyang paghahari ay hindi lamang dito sa lupa. Ang kanyang paghahari ay hindi lamang dito sa sanlibutan. Ang kanyang paghahari ay hanggang sa buhay na walang hanggan. Kaya kung ang kanyang paghahari ay pinakamaganda sa lahat ng kaharian, ang kanyang kaharian ay pinakamakapangyarihan sa lahat ng kaharian, bakit hindi ito ang pinipili ng tao? Bakit hindi ito ang ninanais ng tao? Bakit hindi ito ang pinapahalagahan ng tao? Bakit hindi ito ang ninanamnam ng tao? Bakit? Tingnan po natin ang ating sarili. Bakit sa maraming pagkakataon ay pinapaghari natin ang ating sarili sa ating buhay? Bakit sa maraming pagkakataon ay pinapaghari natin ang pera sa ating buhay? Bakit sa maraming pagkakataon ay pinapaghari natin ang mga bisyo o ang mga bagay na ibinibigay ng mundo sa ating buhay? Bakit sa maraming pagkakataon ay pinapaghari natin sa ating buhay ang mga bisyo at ang kasalanan? Bakit? Kita natin, tinamaan tayo. Mga kapatid, yung kaharian ng pera, iiwanan mo rin yan. Yung kaharian ng kapangyarihan, iiwanan mo rin yan. Yung kaharian ng mga bagay na ibinibigay ng mundo, iiwanan mo rin yan. Pangsamantala ho ang mga yan. Pero bakit doon sobra nating ginugugol ang ating sarili sa mga bagay na iyon? Doon sa iba't ibang kahariang iyon, na ating isinasantabi at binabaliwala ang tunay at pangmatagalan at magpasawalang hanggang kaharian, ang kaharian ni Jesus. Kaya ang araw na ito, ang linggong ito ay paalaala sa atin na muli nating papaghariin sa ating buhay dito pa man lang sa lupa ang paghahari ng ating Panginoon. Mga kapatid, walang mawawala sa iyo kapag si Jesus ang pinapaghari mo sa iyong buhay. Mawalan ka man ng trabaho, magkasakit ka man, iwanan ka man ng boyfriend mo o girlfriend mo o saktan ka man ng ibang tao, dumaan ka man sa ibang krus, walang mawawala sa iyo. Bakit? Magiging masaya ka pa rin. Sapagkat ang pinapaghahari mo sa iyong buhay ay ang paghahari ni Jesus. Ang paghahari ng ating Panginoon. Kaya mga minamahal na mga kapatid, kung nawala sa iyong buhay sa nakaraang panahon, nakaraang buwan, nakaraang taon, nakaraang maaraw, ang paghahari ng ating Panginoon, ngayon, sana'y iyong matagpuan sa araw na ito na ipinapakita sa atin, ito ang paghahari ng Diyos, ang pinakamahalaga, pinakamainam at magpasawalang hanggang kaharian. Naway ating tanggapin muli siya sa ating buhay. Kaya, mga kapatid, ang Diyos si Jesus, nawa ang paghariin mo sa iyong buhay. Amen? Palakpakan natin si Kristong Hari.